Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ang araw po ngayon ng Biyernes. Sinasabi po na Holy Friday ng kamatayan ng ating Panginoon na pinagdiriwang ngayon sa sanlibutan. eh, Itong umaga pong ito, meron po tayong tatalakayin na magandang paksa. Napapanahon po ito mga brother and sister and friendship. Napapanahon po ito. Ito po ay tungkol sa cremation. Pero bago po ang lahat, marami po nagtatanong kung ako raw ba'y magpapastor o magtatayo ng reliyon. Never po sa isip ko yung magtayo ng ganyang pastor o reliyon. Yan. Isa lang po ang pastor natin, ating Panginoong Hesus. Siya po ang guro. Siya po ang pastor. Wala na pong iba. Kahit sino man dito sa mundo, walang pwedeng pagsabi siya ay pastor, sugo, uling sugo. Wala na pong ganyan. Hindi po yan mababasa sa Biblia, di pinahintulutan ng Biblia. Naalisan natin ang karangalan ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Isa pa pong gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi ko po pinasok ang social media para magkapera. Ginamit ko po itong social media para po maihayag ko yung mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Ang bagong langit, ang bagong lupa, magbigay ng pag-asa sa mga tao na hindi nila natututuhan sa mga nagle-lecture ng mga Bible. Yan. Hindi po ako para magkapera. Lahat po ito ginagawa ko para sa Diyos. Yan. Sabi nga matakot ka sa Diyos. Yan po. Ito ang buong katungkulan ng tao. Ulitin ko po, hindi ko po pinasok ang social media para magkapera. Yan. Nakakaraos naman po ako at kami pamilya ko sa awa at tulong niya. Yan. Yung ko po ito kinuha ko po tuntungan ng social media para po sa pagtuturo. Ayan. Bago pong lahat, ang walang sawang pagbati at papasalamat ko sa mga sumusunod sa akin at nakikinig at nagtitiwala at nanonood pa. Yan. Kay Mr. Ato Plantilla, kay Alpot Garner. Yan, yun po sila talagang binibaby nila ako Hindi nila ako nakakalimutan. Kaya isa sila inspiring people for me. Ayan, nakasama sila sa social media. Ganun din sa mga nakakakilala sa akin sa opisina. Lahat ng kamag-anak ko, lahat. Saan nakakapanood nito? Sabi ko nga po sa inyo, 20 views lang ang nakarating at matutuhan nila. Magising sila sa katotohanan. Sapat na po yun para sa akin. Ayan. Ngayon po, pag-usapan po natin ang cremation. Ito pong cremation sa mga patay ay napapanahon. Dahil sa panahon po ngayon, siyempre mayroon pang buhay. Iba po hindi makaapod ng libingan, hindi makabili ng lupa sa sementeryo, hindi makapagpatay ng mausoleum. Yan. Kaya para po ito very beneficial para sa mga tao ang magtayo ng mag-cremate ng tao. Yan. Ito po ito inconvenience ba ho? O masasabing kapakipakinabang nga ang pagsunog sa taong namatay. Pero ang tanong po, mga brother, sister, and friendship, ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Ito ba'y sinasang-ayunan ng Diyos? Ayan. Tanong po natin muna, hindi ko po ini-ignore yung mga nagpapa-cremate ng kanilang buhay ng patay ng kanilang kamag-anak kung sino man. Hindi po ako tumututol dyan. Kung yan ang gusto nyo, free will po yan, nasa sa inyo po yan. Hindi ko po kayo sinasaklawan dyan. Ang akin lang po, alamin lang natin kung ito ba'y sinasang-ayunan ng Diyos. For God's sake, kung talagang ito po ay kalugod-lugod sa Kanya. Ayan. Sa Biblia po, kababasahan po natin na marami nang namatay. Sa Genesis pa lang po. Hanggang nilalaman ng Biblia, marami na pong taong namatay. Katunayan po ay namatay po si Abraham 930 years. Pero hindi po kinremate. Si Matelem po 969. Wala po kayo kang babasa na sinunog. Yan po. At namatay po si Moises
130 years namatay, hindi kinremate. Yan. Ganon din po sila Abraham at Sarah na 85 plus nung namatay. Wala po kayong kababasa na ito ay cremate. Yan. Otherwise, yung iba pong mga patay, talagang hindi nyo mababasahan na sinunog talaga. Yan. At maging nga po ito si Lazaro, nakita nyo, na binalita ko sa inyo, namatay at nilibing na hindi po sinunog. Yan. At ganoon din po ating Panginoong Hesus, namatay, hindi sinunog. Yan. Wala po parte ng Bible na mababasa na patay sinusunog. Yan. Siguro po sa mga barbarian ng araw, mga barbaro, talagang ang pagkang patay, patay na, nilalagay po nila sa parang balsa na kawayan, nilalagay po ng dahon. Tapos sisindihan po yan. Ang nag-aapoy, itutulak na po. Papuntang papaliw ng dagat. Yan po yung mga barbarian. Barbatic form anong ano na sa mga patay. Yan. Kasi nga po, kung sinasabi ng ashes to ashes, dust to dust, kaswira nila, sa alabo ka kinuha, sa alabo ka rin magbabalik. Yan po. Pero, excuse me. Pero linawin po natin, mga brother and friendship, sa mga tinukoy ko na yan, magbigay po tayo ng halimbawa. Kasi po sa atin, ito po sa mga Pharaoh, unang panahon, mga Pharaoh, mga Egyptian, sa Egypt, yung mga paraon. Nakita nyo po, pagka po sila namatay, inilalagay po sila sa mausoleum, iniingatan. Yan. Talaga hindi nyo mabubuksan yan. Yan. At yung mga ganito, kakayamanan nila, sinasama na sa paligid ng libingan. Mapangalip pong buksan yan kasi po, yan po ay may sumpa. Yan. Lahat po ng mga Pharaoh may sumpa. Hindi nyo po pwedeng gambalain. At sino man po tumungkab at mag-ano ng mga bangkay ng Pharaoh, kakaroon po sa ilalim ng sumpa, lahat po sila mamamatay. Marami na pong proven yan ng mga gynecologist na yan, na hinukay, namatay, nagkasakit na walang dahilan. Kasi sila naubos. Yan, iniingatan po talaga. Ganon din po si Moises. Hanggang ngayon po, wala nakakaalam ng libigan ni Moises. Wala po kayo mababasa sa nilibing si Moises. Iningatan din ng Diyos. Walang nakakaalam. Yan, ganon din po si Lazaro. Ulit-ulit sinasabi sa inyo, iningatan din. Yan. Sa atin nga, kapag ka namatay, gusto natin maganda yung makeup ng kamag-anak natin bago ilagay sa kabaong. Magandang barong, magandang sapatos, magandang pantalon, ganun sa mga babae. Kailangan sinasabi ng kamag-anak, kailangan maganda yan sa parang natutulog lang. Di po ba? Ganun din po ang Islam, ang bansang Islam, ang mga Muslim. Sila po kapag ka po namatay, hindi na po sila binuburol. Sila po ay nilalagay na lang po sa lupa. Wala pong nicho, wala pong krus, wala pong rebulto. Basta po ibabaon sa lupa. At isa pa po, hindi po inaalisan ng laman, inaalisan ng mga laman loob o iniimbalsa mo. Ganon po nila kamahal. Siguro yun po ang sa batas po ni Allah, si Allah, batas po ng Quran, ganyan po talaga. Bagay, maganda naman kanya tayong paniniwala. Di po ba? Yan. Kasi po, dito sa cremation, kung naniniwala kayo, ako hindi. Sa impyerno, lahat ng tao ayaw mapunta dyan dahil susunugin daw ang kaluluwa. Kung i-cremate mong kamag-anak natin, di para na rin na impyerno. Yan. Di po ba? Siya susunog. Yan. Wala po talagang mababasa sa Bible na cremation. Ano lang po ng mga tao yan na ewan ko kung paano nila naisip sunugin ng patay. Patay na sinusunog pa. Yan. Yan po yan. Ngayon po mga friendship, kung mababalik tayo sa cremation, meron po sa Levitico na sinunog talaga. Pero ito po ay sinunog ng buhay. Hindi po sa sinunog ng patay. Mag-ina po ito na nagsiping. Sila po ay nagtalik. Karumal-dumal po sa Diyos, kaya po sila ay sinunog ng buhay. Yun lang pong nalalaman ko. Pero otherwise, binasa kong Biblia,
hindi po pinahintulot na sunugin. Kasi po wala pong ulat na ang susunugin talaga eh. Wala eh. Sinasabi po nga sa Korinto na tinalakay ko sa inyo na tinatanim na may kasiraan, binubuhay na may kasiraan. Yan po. Lahat po kasi tayo mabubulok. Kaya po yan, sabi, tinatanim na may kasiraan, binubuhay ng walang kasiraan. Kasi po, yung mga patay po, sa pagtunog ng pakakak, sa sementeryo, minsan napapunta ako dyan, may mga talagang nicho na napapabayaan na, ay hindi na iniintindi ng pamilya, nabubulok na. Naghihintay na lang po yun ng pagkabuhay na muli eh. Direct to the point po sa Diyos eh. Nakikita niya lahat ng mga nakalibing sa lupa eh. Naghihintay po siya ng pagkabuhay na muli. Kaya, ito po ba ang liwanag? Pagtunog ng pakakak eh, sila'y muling mabubuhay. Ayan. Ay, ibig po sabihin, kung ano pong kronohiya ng Biblia, huwag po nating saklawan. Sumunod po tayo sa mga panuntunan kung nilabasa natin sa Biblia. Ayan. Iniingatan nga ng Diyos eh. Ang mga patay. Sabi nga niya eh, sila'y nasa aking alaala. Ang sinasabi pong ashes to ashes, dust to dust, yung pumputik na pinagulmahan kay Adan. Yan po yun. Hindi po yung buto ng tao, buhok, napatay. Ashes to ashes, dust to dust. Sinunog nyo dun yung buto eh. Sinunog nyo dun yung buong katawan ng tao. Hindi po yun yung putik eh. Putik po ang ashes to ashes, dust to dust na magbabalik sa putik. Yun po ang sinasabi doon. Bagamat ganon, hindi naman po sinunog si Adan. Ang susunog lang po ng Diyos, yung mga asno. Magsunog kayo ng asno at iaalay nyo sa akin dambana. Yan, yan po sa Israel, ng panahon ng Israelita po yan, ng mga prosilita. Yan po, sunugin, mga asno. Yan. At pangalawa po, yung pinasusunog po ng Diyos, yung mga rebulto. Yan po yan. Yung mga imahe, karumal-dumal sa Diyos, huwag kayong hihipo. Kapagkat karumal-dumal sa akin, yan po mga pinasusunog. Wala pong pinasunog na patay. Gawa na lang po ng tao yan. Yan. Yan po ang knowledge ng Biblia na inyong mababasa. Never na nagpasunog ng patay. Yun lang pong ina at pinasunog sa Levitico dahil nagtalik karumal-dumal sa Diyos. Insist po, parang hayop. Yan po yan ang nangyari. Yan. Kaya nga po, nakakalungkot. Sa panahon natin ngayon na lahat modern, pati yung patay modern. Yan. Isipin nyo, anong bubuhayin pa sa'yo kung sunog ka na? Bagay, sinabi ko pa sa inyo sa ulat ko na kahit kainin ka pa ng pating o ano nasa alaala ka ng Diyos. Pero wag naman natin sunugin ang mga patay. Yan. Bigyan po natin sila ng magandang hantungan. Yan. Kaya nga po iba pinagsusuotan pa ng magandang barong, mamahaling Amerikana, mamahaling damit. Dahil sa pagkakala nila, naharap na sa Diyos pagdating ng araw. Di po ba? Ganon din naman tayo. Kung harap tayo sa presidente ng Pilipinas, kailangan tayo nakabarong, naka-makeup, nakamaayos. Ganon po yun. Kaya po yan, sa cremation, sa makabodernong panahon, maraming sumasang-ayon na mas sa practical na pamamaraan, hindi po kalugod-lugod sa Diyos yan. Wala po kayo sa Biblia mababasa na sinunog ang patay. Yan. Kasi nga nasa alaala nga po ng Diyos yan eh. Naghihintay lang po sila ng pagkabuhay ng muli. Bagamat tinatamin na walang kasiraan, binubuhay na walang kasiraan. Yan po yan eh. Sipin nyo, ingatan, babaguhin tayo sa isang iglap. Gaya namang tinalakay ko ng isang araw sa mga post ko sa inyo. Yan. Babaguhin tayo. Huwag na po natin pangunahan ng Diyos ang layunin niya sa mga patay na muling mabubuhay. Huwag po natin pakialaman para sa Biblia. Hindi po para sa akin. Biblia po ang nagsasabi na never in the moment na sunugin ng patay. Yung iba nga po pagka-cremate, nilalagay po sa jar, inuwi pa sa bahay. Para sabi nila, kapiling na nila. Kahit kailan, ang kanilang yumaong
mahal sa buhay. Yan.